Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. Salamat po, Brother Melvin Bilasano. At tayo po ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon ngayong umaga. Tayo po ay manalangin sa ating pong pagsimula. Dakilang Diyos na siyang mapagmahal at mapagbiyaya sa umaga na ito, O Diyos, aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Gabayan niyo po nawa kami, O Diyos, at kayo po ang maghari sa aming puso at isipan at kayo po ang patuloy namin paglingkuran, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po sa ating pong pag-aaral ngayon po dito sa mga makalangit na dako sa ating pong devotional. Ngayon po ay April 4. Mayroon akong bantay na anghel. Yan. Sabi po dito sa ating key text, 103 verse 20 ng awit, purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga anghel niya, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Sino daw po ang dapat purihin? Ang ating Panginoong Diyos. Yan. Ang mga anghel ay pumupuri sa Panginoon, ang mga tao ay pumupuri din sa ating Panginoong Diyos. Sabi po dito, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, sabi dito, tulad ng nakaraan, ang buong langit ay nagmamasid upang makita ang iglesia ay umunlad sa tunay na sensya ng kaligtasan. Napag-aralan po natin yan nakaraang mga araw na ang mga anghel ay nagmamasid sa ating pong mga tahanan, sa ating pong mga desisyon. At ang sabi po dito, ang church ay umuunlad sa pagkaunawa sa kaligtasan, na ang kaligtasan, mga kapatid, ay sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ at hindi sa mga gawa, upang tayo ay hindi magmapuri, mga kapatid ko. No? Si Jesus Christ ay siyang naging tagapagligtas po natin. Ang bunga ng kaligtasan ay sumusunod sa ating pong tagapagligtas. No? Nakikinig sa kanyang mga salita, sinabi doon sa awit. Ang Panginoong Hesus ay nasa kalagitnaan ng mga tao. Ang kanyang mga anghel ay lumalakad sa gitna natin na hindi nakikilala at hindi tinatanggap. So may mga ganung pagkakataon, ano? May mga anghel na parang akala mo, may mga taong akala mo parang wala lang, pero anghel pala yun na hindi natin kilala at hindi natin tinatanggap. May mga ganung pagkakataon. Pero ganun pa man, mga kapatid, mayroong nagbabantay sa bawat isa sa atin. Tayo ay iniligtas mula sa maraming silo at hindi nakikitang mga panganib na nasa pamamagitan ng mga pakana at puot ng ating kaaway ay inilatag sa ating landas upang sirain tayo. So meron din tayong hindi nakikita na mga patibong panganib sa ating pong daanan. At ito po ay dito tayo iniingatan ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan. At mga kapatid, sang-ayon sa ating pong pag-aaral na ito, bagamat din natin nakikita, ang mga anghel din ay inilalayo tayo doon sa panganib ng dala ng mga uh, mapanganib na mga anghel ng kadiliman. Sabi pa dito, o naway mabuksan ang ating mga mata upang mabatid ang magbantay na pagmamalasakit at magiliw na pangangalaga na mga sugo ng liwanag. So sinasabi po dito, mga kapatid, mabuksan ang ating pong mga mata upang ano daw po, tayo ay magbantay ng pagmamalasakit sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kung ang mga magalang na pagkilala sa mga pabor na natatanggap nila mula sa mga kaibigan sa lupa ay napagtanto lamang kung gaano kalaki ang utang na loob nila sa Diyos, ang kanilang mga puso ay tutugon sa pasasalamat para sa mga mahalagang pabor na ngayon ay hindi napapansin. Ito ang pinaka nakakalungkot sa part po natin ng mga tao. Dahil sa busy natin sa gawain, dahil sa marami tayong iniisip, yung pong mga ginawa ng ating Panginoong Diyos sa buhay po natin ay hindi po natin napapansin at hindi po natin napapasalamatan. Sabi po dito, kung mapagtatanto lang natin yung pong utang na loob natin sa ating Panginoong Diyos, kung paano binigyan niya tayo ng assurance. Nai-imagine ko na nandito na tayo sa pier o kaya sa airport, na handa na tayong sunduin ng Panginoon. Ang kailangan lang ma-preserve yung ating pong
pananampalataya hanggang dumating ang ating sundo. Dumating ang ating Panginoong Hesus diyan sa alapaap at dadalhin tayo sa langit at doon tayo mabubuhay magpakailanman kasama ang ating pong Panginoong Diyos. Dapat nating ipasalamat yun sa ating tagapagligtas. Kaya lang, sa ating pong buhay ngayon, dahil may mga problema kinaharap tayo, pero yung problema na yun, maliit na lang, dahil pinaliit na lang yan ng Panginoong Diyos, at hindi niya na pinahintulutan yung malalaking mga pagsubok na dumating sa buhay natin, yung kaya lang natin ang natatamasa natin ngayon. Kahit ganun pala, marami pa rin ang mga taong nagrereklamo sa ating Panginoong Diyos. Marami pa rin ang ayaw sumunod sa Panginoong Diyos dahil daw meron silang pagsubok sa buhay. Ang tao, kahit natulungan mo ng tulungan, meron at meron pa ring reklamo na makikita. No? Kahit na perfect na yung pong pagtulong mo, kahit na maayos na yung pong pag-alalay mo, meron at meron pa ring reklamo. Ganun ang pakiramdam ng ating Panginoong Diyos at yun ang kanyang nararamdaman. Sa dami ng ginawa ng ating Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin na pagkalinga, pagmamahal at pagliligtas, ang nakukuha pa ng Panginoon ay pagbabaliwala sa Kanya. No, ang tao ay hindi pa rin nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos kahit na ang Panginoong Diyos ang gumagawa upang maligtas ang tao. Nung siya'y namamagitan sa atin tuon sa langit, marami pa rin ang nakakalimot at hindi nakakakilala sa ating tagapagligtas. Sabi dito, hindi natin madalas na binabanggit ang mga awa ng Diyos. Sa ating pagkabigo na ipahayag ang pasasalamat, hindi natin pinararangalan ang ating may likha. Yun ang nangyayari. Kung minsan pa, ang napaparangalan, yung tao. Ang napaparangalan dapat ay ang ating Panginoong Diyos. No? Nakalilimutan ng tao ang ating Panginoon. Nakakalimutan ng bawat isa ang ating tagapagligtas. Bakit? Bakit nakakalimutan? Bakit po? Dahil may kanya-kanyang adikain. Dahil ang isipan ay hindi para paglingkuran ng Diyos, kundi para itaas ang sarili. So yun ang nagiging dahilan. Ang kanyang mga anghel na libo-libo, ang sabi dito, at 10,000 at tig sa 10,000 ay inatasan ng maglingkod sa mga magiging tagapagmana ng kaligtasan. Sino daw po ang pinaglilingkuran ng mga anghel? Yung tagapagmana ng kaligtasan. Sino yung tagapagmana ng kaligtasan? Yung pong nag-confess ng kasalanan, yung pong humingi ng tawad sa Panginoong Diyos, nanampalataya sa Panginoong Diyos, naghihintay sa pagdating ng ating pong Panginoong Diyos. Sila ang mga tagapagmana ng kaligtasan at iniingatan ng mga anghel. Kasi nga para nasa pier na tayo eh. Para nasa airport na tayo eh. Di ba? Susunduin na lang. Pero kailangan na ingatan. Bakit? Dahil ang salakay ng kaaway ay nariyan pa rin hanggang nandito pa tayo sa lupa. Kaya dito ang mga naglilingkod ng mga anghel na puprotekta sa mga magmamana ng kaligtasan, sa mga mananampalataya ay ang mga anghel na ito. Ang mga anghel na ito ay wala rin magagawa kung ang tao na tumanggap sa Panginoon ay tatalikod. Wala rin magagawa yung anghel kung ang isang tao ay piliin ang kadiliman kaysa sa Panginoong Diyos. Wala na pong magagawang pag-iingat ang anghel. Bakit? Tao na mismo yung nagdesisyon. At hindi yun sinasaklawan yung desisyon natin. Pinoprotektahan nila tayo laban sa pansamantalang kasamaan at itinataboy ang mga kapangyarihan ng kadiliman. Kung hindi, tayo ay malilipol. So ganyan po mga kapatid ang nangyayari sa kalagitnaan natin. Pwede pala tayong malipol, no? Pero tayo ay pinoprotektahan ng mga anghel. Garami palang labanan yan. Pero kung yakapin mo na yung kadiliman, doon na wala ng kontrol ang mga anghel. Papaano ka pang gagabayan ng mga anghel? Pumunta ka na nga sa kadiliman. Pero kahit gano'n, ano, ang Panginoon may nagbabantay pa rin anghel sa mga tao. Kasi kahit na yung tumalikod, nagagawa pang bumalik uli. May mga ganyan eh. Ibig sabihin, nakaagapay pa rin ang Panginoong Diyos kahit papaano. Kaya lang, limited na lang yung kanilang magagawa. Bakit? Nagdesisyon ka ng tumalikod eh. Pero ganun pa man, may umaalalay pa rin. Panginoong Diyos hindi talaga tumitigil, di ba? May mga nag-backslide na bumabalik din sa pananampalataya. Bakit? Hindi pa rin tumitigil ang pag-iingat ng Panginoon sa kanila eh. Bagamat ko, limited na lang yung pong galaw ng mga anghel na protekta sa atin. So ganyan mabuti ang Panginoong Diyos. Ganyan mapagbiyaya ang Panginoong Diyos.
Ang sabi pa dito, bakit hindi natin pinahalagahan ang pangangalaga ng Diyos? Naranasan nyo na po ba na yung inyong pangangalaga, yung inyong effort ay nabaliwala? No? Napakasakit, di ba? Kapag hindi pinahalagahan ang iyong effort sa pag-aalaga sa isang tao. Ganun din ang nararamdaman ng Panginoon, na yung pong pangangalaga ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, hindi napapahalagahan, hindi mabuti yun, di ba? Kung kayo ay nangangalaga ng isang tao, ng isang anak, no, at the end of the day ay hindi pahahalagahan yung ginawa ninyo, masakit yun. Kung hahayaan si Satanas para isagawa ang kanyang mga plano, ang kawakasan ay makikita sa lahat ng dako. Bakit hindi natin naalala na tayo ay may awang inaalagaan mula sa panganib? So dapat dito naalala natin palagi ang ating Panginoong Diyos. Paano natin na maalala ang pag-aalaga ng Panginoong Diyos sa atin? Yan ay sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamba sa Panginoon at pagtigil ng isang araw sa isang linggo ng trabaho. At doon tayo ay sasamba sa Panginoong Diyos. Mangingili ng araw ng Sabat na sinabi ng Panginoong Diyos sa banal na kasulatan. Yun po yung pagpapahalaga sa pangangalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yan. Ang problema, karamihan ay Miyerkules lang, Sabado lang ang pagsamba. Yung pong Vesper, akala ay hindi Sabat. Sabat na rin yun, mga kapatid. Pasimula ng pampitong araw. Yung pong pananalangin ay nane-neglect sa loob ng tahanan at yung worship. Wala ba tayong dahilan upang magpasalamat sa bawat sandali na nagpapasalamat kahit na may inaakalang mga kahirapan sa ating landas? Hindi ba natin pagtitiwalaan ang ating Ama sa langit? Dapat pagtiwalaan natin. Hindi po tayo dapat magpasalamat lang sa panahon na tayo ay sagana at sa panahon na tayo ay maligaya yung buhay natin. Mali po yun. Dapat tayo ay nagpapasalamat kahit na sa panahon ng kapigatian. Kahit na sa panahon ng kalungkutan, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Pwede ba yun? Pwede yun, mga kapatid. Pwede yun na nagpapasalamat pa rin sa Panginoong Diyos kahit na mayroong problemang kinaharap. Panginoon, salamat. Sapagkat sa pamamagitan ng problema na ito, nahuhubog yung karakter namin, nahuhubog yung kaisipan namin na kami ay nagtutumibay kami sa pananampalataya. O, ganun po ang pasasalamat. Pero kung minsan hindi na tayo mapagpasalamat sa Panginoon, lalo na kung matindi ang dagok sa ating pamilya. Di ba? Yun ang nagiging reaksyon ng sanlibutan. Ang pasasalamat ng sanlibutan, kung may nangyari sa kanilang maganda, yun ang ipapasalamat ng sanlibutan. Ang mga Kristiyano, paano magpasalamat? Dapat hindi katulad sa sanlibutan. Na kung may dumating lang na blessing, may dumating lang na kagandahan sa buhay, tsaka lang magpapasalamat. No, mga kapatid. Kahit na ang landas natin ay tila baga may kahirapan, tila baga may kadiliman, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon kasi yun lang yung nadaanan natin. Yung ibang malalakas na atake ng kaaway, inalis na ng Panginoong Diyos. Di ba dapat nating ipasalamat yun sa Panginoon? Hindi natin kailanman malalaman kung anong mga panganib, mga nakikita at hindi nakikita. Tayo ay naligtas dahil sa pamamagitan ng mga anghel hanggang sa makita natin ayon sa liwanag ng hangganan ang mga probisyon ng Panginoong Diyos. Madali nating mailagan, madali nating masolusyonan ang problema kapag nakikita natin yung problema, di ba? Madali mong magawa ng paraan kapag alam mo kung ano yung problema. Pero paano mo susolusyonan ang problema na hindi mo naman alam kung ano ang problema, di ba? Paano mo masusolusyonan o maiiwasan ang panganib gayong hindi mo naman nakikita ang panganib? Ang maiiwasan mo lang panganib, yung pong nakikita mo. Kami noong nagbiyahe kami gabi papuntang Tabacao, ay kami umovertake at may gusto ring tumawid na tricycle. Nagmamadali rin siya. So bunisyonahan ko, nakita ko yung panganib na kung hindi ko bubusinahan ay babangga kami dun sa tricycle na nagmamadali din. Na hindi niya nakikita na may mga mabibilis na sasakyan. So dito po, mga kapatid ko, maiiwasan natin yung panganib kapag kita natin.
Pero kung hindi natin nakita, hindi natin maiwasan yung panganib na yun. At doon tayo iniingatan ng Panginoong Diyos, doon sa mga panganib na hindi natin nakikita. Ang mga anghel ng Panginoon ang siyang nagbabantay sa atin. Grabe pa, ganyan pala, no? Na may mga bagay pala tayong hindi nakikita, na tayo ay doon ay inililigtas ng Panginoong Diyos. Grabe, ang Panginoong Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Hindi pa natin isinasama sa dalangin yan, no? Yung mga bagay na mapanganib, ang lagi nating isinasama sa dalangin yung panganib na nakikita natin. Pero yung mga panganib na hindi natin nakikita, hindi natin nasasama sa panalangin yan. Pero iniingatan na tayo ng Panginoon. Kita nyo na, hindi pa natin idinadalangin, tinugon na ng Panginoon yung pangangailangan natin. Kung gayon, mas mauunawaan natin kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin sa lahat ng araw ng ating buhay. Malalaman natin kung gayon na ang buong makalangit na pamilya ay nagmamasid upang makita ang ating kilos sa araw-araw. Ang kilos natin sa bawat araw ay pinagmamasdan ng ating Panginoong Diyos. At sabi po dito mga kapatid, hari naway maunawaan natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Diyos sa ating pong mga buhay. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, yun yung mga bagay na pang walang hanggan, lalo na ang ating Panginoong Diyos. Yung mga kadiliman, hindi natin nakikita, sila'y may hangganan. No? Ibig sabihin, hindi lahat ng hindi nakikita walang hangganan. Meron ding hangganan yung kaaway, si Satanas, dapat sapagkat sila ay mabubulit din sa dagat-dagatang apoy. Ang ating Panginoong Diyos na hindi nakikita, ang mga anghel na hindi nakikita, sila'y walang hanggan dahil sila'y sa Panginoong Diyos. At ang pag-iingat ng Panginoon ay pang walang hanggan. Ang kailangan lang natin ay sumampalataya sa ating pong tagapagligtas. Sabi dito, ang bawat mananampalataya na patuloy na pagtatanto ang kanyang pag-asa sa Diyos ay mayroong kanyang itinalagang anghel na isinugo mula sa langit upang maglingkod sa kanya. So sa bawat mananampalataya o bawat isa sa atin, ang Diyos ay may itinalagang anghel. Ang tanong na lang, ang gusto kong malaman, ano kayang pangalan ng anghel na nagbabantay sa akin? Ang sikat na anghel dito sa banal na kasulatan, si Angel Gabriel. Ano kayang pangalan noong anghel na nagbabantay sa atin? Ano? Mas magandang malaman. Ano ba? So, Karin, pwede. Oh, ay dito mga kapatid ko, ang ating Panginoong Diyos ay merong kabutihan sa atin, ano? Nag-assign ng mga anghel, biruin mo 'yun. Nag-assign ng mga anghel. At yung mga anghel, mga kapatid, gusto ko lang idiin. Hindi yan yung mga patay na mahal natin sa buhay. Hindi po yan yung mga baby na namatay. Hindi po yan. Yung mga anghel ay nilikha ng Panginoong Diyos. Yung mga patay, mga kapatid, ay patay na. Minsan, may mga taong nananalangin na namatay yung kanilang magulang, namatay yung kanilang kapatid, namatay yung kanilang anak. Oh baby, mahal ko, ikaw na ay anghel, gabayan niyo po kami. Gabayin niyo po kami. Hindi po gumagabay ang mga patay sa mga buhay, mga kapatid ko. Ano? At sa mga kaibigan natin. Ang mga anghel ay nilikha ng Diyos. Hindi sila yung mga taong namatay. Yan. Sila'y mga naglilingkod sa Panginoong Diyos at itinalaga sa bawat isa sa atin. Sabi dito, ang ministeryo ng mga anghel na ito ay lalong mahalaga ngayon dahil si Satanas ay gumagawa ng kanyang huling desperadong pagsisikap upang makubkob ang sanlibutan. Threefold, yung pong triple, yung three times, yung paggawa ng kaaway para tayo ay mawala sa Panginoong Diyos. Desperado siya. Bakit? Huling panahon na lang niya eh. Konting panahon na lang masusunog na siya sa dagat-dagatang apoy eh. Oh. At ang kanyang mga kampon ng kadiliman. Kaya dito mga kapatid ko, ganun din ang pag-iingat ng Panginoon. Kung 10 beses na malakas yung kaaway, 10 beses din na malakas ang mga anghel ng ating Panginoon upang tayo ay masecure, upang tayo ay ingatan sa mga pag-atake ng kaaway, mga kapatid. Kaya sabi dito sa 103:20 ng Psalms, purihin din natin ang Panginoon, kayong mga anghel niya, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. So, dito po mga kapatid, patuloy natin purihin ang Panginoon. Ang mga anghel din ay nagpupuri sa Panginoong Diyos
Naka-assign sila sa bawat isa sa atin upang alagaan tayo, mag-backslide man tayo o hindi. Nandiyan yung mga anghel na ito nagbabantay sa atin, pero mas malakas ang pagbabantay ng mga anghel sa atin kung tayo ay nagdidesisyon sa panig ng ating Panginoong Diyos. So pagpalain tayo ng ating Panginoon at nakikiramay tayo kay Sister Nimpas. Oh, nag-post siya ngayon lang umaga. Nakita ko namatay yung parang brother. Oh, yung nakalagay kasi ng rest in peace brother. So, nakikiramay tayo sa buong Rivera family. At gayon din po ay isama natin sa panalangin yung patuloy nating pangangaral at yung pong IICD, yung mga nag-enroll po sa International Institute of Christian Discipleship ngayong April 19 to 21. Diyan po tayo sa Gabaldon, mga kapatid, sa Eco Park. Gaganapin ito. So, ito po yung ating pong inot, yung po mga nag-enroll sa IICD, sa mga disciple natin. So God bless po sa inyo pong lahat at ibigay na natin kay Brother Melvin ang pagkakataon, mga kapatid. She watched by my cradle through long sleepless nights. She taught me to pray as she knelt by my side. She guarded my childhood and all through the years. She echoed my laughter and counted my tears in the arms of my mother. I came to believe that God sent an angel to watch over me. Mama always got up early, and she never went to bed till late. Yet I never heard her complaining about her family of 8. There were times she should have been sleeping, but late in the midnight hour, she'd get down on her knees and you could hear her say, Lord, fill them with your power. Mama liked to burn the midnight oil down on her knees in prayer. If you ask her why she did it, she said she did it 'cause she cared. Now Mama always talked to Jesus when she knelt by a rocking chair. Oh, I'm glad my Mama was willing to burn the midnight oil in prayer. Here I am, with all I am, raise my hands to worship you. I wanna say thank you. Oh, thank you for everything, for who you are. You cover me, you touch my heart. I wanna say thank you. I wanna
wanna say thank you for the rain. Here I am, with all I am, raise my hands to worship you. I wanna say thank you. Oh, thank you for everything, for who you are. You cover me, you touch my heart. I wanna say thank you. Thank you. I wanna say thank you. Thank you. I wanna say thank you. I wanna say thank you. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami ng lubos sa umaga na ito na kami muli ninyong ginising sa aming pagkakatulog. Binigyan kami ng panibagong buhay, kalakasan at blessing sa lesson na ito na aming narinig sa umaga na ito, na may nagbabantay sa aming mga anghel. Salamat sa inyong pagmamahal, salamat sa pagbabantay na ito. Alam namin na ito ay maraming benefits para sa amin. Naway, tulungan kami ng Holy Spirit na piliin namin ang inyong kalooban upang hindi kami maligaw ng landas sa aming pagpili. At salamat sa inyong pagsubaybay kahit na kami ay naligaw na, kayo nakasunod pa rin sa amin. Salamat sa inyong pag-ibig. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga nito, nais namin isama sa panalangin ng patuloy na gawain niya sa Tabacao, ang kanilang crusade na ginagawa sa buong sa linggo na ito. Patuloy na mabless ang mga tao na nakikinig, bigyan sila ng karunungan na tumanggap ng tama sa kanilang pagdidesisyon. Patuloy namin sinasama sa panalangin yung paparating na gawain na sa Gabaldon na gaganapin yung IICD, no, ay patuloy ito maging pagpapala sa mga a-attend dito at ganyan din sa mga matutulungan ng programa po na ito. Aming patuloy na sinasama sa panalangin ng iba pang mga pangaral na darating dyan sa June sa Santa Rosario. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin una sila Brother Arman Reyes kasama na si Sister Jasmine Reyes na sila ay pa-flight ngayong araw papauwi dito sa Pilipinas. Ingatan po sila sa daan, ilayo sa anumang kapahamakan at makarating sila ng ligtas at sa kanilang nalapit na reunion. Sila ay tulungan sa kanilang paghahanda, magayakan lahat ng kanilang mga pangailangan at higit sa lahat na kayo ang manguna sa kanilang reunion at makita ng bawat pamilya na kayo ay gumagabay sa amin sa aming buhay sa araw-araw. Amin din sinasama sa panalangin sina Ate Janice Mactal, kasama sina Daddy Pogi at saka si Amari na papalipad papuntang Mindanao sa araw na ito. Ingatan din po sila sa kanilang biyahe, makarating doon ng ligtas at makita ang kanilang mga pamilya roon at sama-sama sila maging masaya. Nakasama po ninyo sa araw-araw. Amin sa pagpapatuloy, nais namin sama sa panalangin ang comfort sa family na Sister Name pa Acuevas. Sa Acuevas family ay naway patuloy niyong igawad ang inyong pagmamahal sa kabila ng kanilang kalungkutan. Ay comfort niyo po sila at patuloy na maunawaan na ito ay magandang bad news para sa kanila sapagkat ang kanilang kapatid ay namamahinga na at naghihintay patuloy sa inyong nalalapit na pagdating. Salamat sa mga aral na aming natututunan, na aming naunawaan na kami ay nababawasan ng aming lungkot at bigat na aming nadarama. At gayon din salamat sa binigay niyo mga patnubay at gabay. Salamat sa mga blessings na binigay sa amin na patuloy naming nalalampasan ang aming mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay. Sa pagpatuloy, nais namin isama sa panalangin ang lahat ng Bible interest sa Tabacao. Patuloy nawa silang pagpalain sa gabi-gabi kanilang pakikinig. Gayon din ng ang mga prayer request ng kapatiran sina Brother Lorenzo Cabiedes,
si Sister Lorna Cavietes sa kanilang kalakasan at kagalingan. Gayon din ng procedure na gagawin kay Brother Charles Eric Meligrito, at gayon din yung kanyang nanay na si Alice Meligrito. Kasama din namin si Sister Ana Manuel na siya ay nasa banig ng karamdaman at nangangailangan ng inyong tulong sa mga oras na ito. Kasama na rin si Alberto Ramos, Kuyang Boy Balbido, si Marie Chris Balbido, gayon din si Pastor James Lutila, ang apo ni Nanay Pina, at si Nanay Pina at ang kanyang asawa, patuloy na kalakasan at kagalingan ang dalangin namin sa kanya. Christopher Umali Guterres, siya rin po ay kailangan ng inyong pagmamahal sa mga oras na ito. Kagalingan ng aming dalangin para sa kanya. Kasama na rin si tatay ni Brother Danrib, si Ate G. Tenyo Reyes, Sister Estrella Gragasin, at sa mga Bible students ang aming dinadalangin din ng mga Bible students sa aming mga nasasakupan ng Generoso Kando family. Kasama na rin ang family ni Mike and Martha Mamaril, family ni Tata Cesar and Heidi De Leon. Kasama na si Christopher, Kenneth, Hazel, Empoy, Harold. Gayon din si Annie Eusebio, si Patrick Eusebio Pasqua, si Nicole at si Trixie. Patuloy nawa silang bigyan ng karunungan habang sila nagbabasa ng banal na kasulatan at nalalaman ng katotohanan. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng San Leonardo Church at Kawayan Bugtong Church. Patuloy na ang kapatiran dito ay maging matatag sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Namin din patuloy na sinasama sa panalangin ng family ng mga nakikinig ngayon. Pag-iingat sa buong maghapon ng aming dalangin. At gayon din kasama si Sister Ana Rospel Tolentino at ang kanyang pamilya. At gayon din ng family ni Sister Meding Peligro Kutaw, ang kanyang mga anak na si Hara at Cory, si Sister Rose Chris Encarnado at ang kanyang pamilya, gayon din si Dang de la Cruz, at gayon din ng family ni Sister Nimpa doon sa Bukidnon. Bagaman malungkot ang kanilang umaga ngayon, ay patuloy namin sinasama sa panalangin ng pag-iingat para sa kanila. Kasama na rin si Brother Tito and Sister Janet Salvado and family, kasama si Narona LG sa buong Hunsya family at Cuevas family, Sister Chara Joy Valencia, at siya ay ingatan sa kanyang pagtatrabaho sa malayo sa kanyang pamilya. Gayon din si Brother Rudy Masiklat at ang mga kapatiran na hindi namin nabanggit na malayo ang hanap buhay sa kanilang pamilya. Kalakasan din at recovery ang dalangan namin sa mga sumusunod: kay Pastor Alex Rigor, kay Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate JJ Concepcion, Gregorio Santin, Tate Pentong, kay Kuya Mike, kay Kuya Jerry Bourbon, Ma'am Sheila Casamorin, kay Sister Estrella Gargasin, Erica Elis Santos Rivera, kay Sister Tina Santos, kay Sister Melo Jean Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, kay Sister Adel, kay Tatay Carlito Tomas, Nanay Fina, kay Tatay Rudy, sa mga parents ni Pastor Nelvin at Ma'am Karin. Kasama na rin si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Pinang Eugenio Javier, si John Paul Cheng. Kasama na rin si Jinjin, Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Munti Gamboa, si Marilita Sitayan, si Sister Pichi, si Renato Santos. Kasama na rin si Romnick, Olivia Veronica at Rebecca Francisco, ang kanilang buong pamilya. Patuloy niyo pong ingatan sa araw-araw sa kanilang buhay. Kaya si Sister Precious Cabasog, Princess Jorquina, si RC, Sister Nena, Ate Sally Sanchez, si Sister Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. Ang dakilang Diyos ang mga pangalan na ito. Karamihan sa amin ay malubhang kalagayan at ang aming mga karamdaman ay paminsan-minsan nagpapahina sa aming pangatawan. Ngunit alam namin na kayo nariyan para kami samahan, tulungan. Ipuin kami ng inyong mapagpagaling na kamay. Patawarin niyo po kami kung saan kami nagkulang at nagkasala. Pagkaloob nawa sa amin ng aming panalangin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Muli salamat po sa inyo lahat, sa 30 prayer warriors sa umaga na ito. Salamat. Alam natin na tayo na-bless sa umaga na ito. Salamat kay Pastor sa isa na
makabuluhang paalala sa ating lahat. Salamat sa mensahe ng awit, sa lahat ng mga nandiyan sa background. Salamat sa mga nag-shares, 11 shares ngayong umaga na ito. Unti-unting dumadami nag-shares, maganda yan. At hindi man nila mapanood sa mga pinag-share natin at share natin, ano po, one day may ibang makakita niyan. Salamat din po kay Sister Joy Valencia, ano po, sa lahat ng nandiyan sa background, na mga hindi ko nabati. Good morning sa ating lahat. Ngayon ang oras 6:24, tumagal lang ating prayer ng 10 minutes. Hindi naman masyadong mabilis yung ating prayer, 10 minutes lang. Anyway, tayo ay purihin natin ang Panginoon sa buong maghapon na ito, ang kanyang pag-iingat patuloy, ang pagbabantay ng mga anghel sa atin. Remember mga kapatid, may nagbabantay sa atin mga anghel. Ingat sa ating pananalita, pag-iisip ng masama sa kapwa, at higit sa lahat, tayo ay pumili magkaroon ng magandang pagdesisyon. God bless po sa bawat isa, hanggang bukas po muli. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.